good morning, good morning po. Isang mapagpalang umaga. Narito po tayo ngayon sa lote ng aking kapatid. Nag-iikot-ikot, nag-i-exercise at nagbibilad ng araw. Alam nyo po kung bakit ako pumunta dito. Kasi yung aking kapatid, yung asawa niya may karamdaman. Gusto namin makita habang siya ay kasalukuyan nakabedridden ngayon. Ang inyo pong lingkod na masyal po dito para kahit papaano magbigay naman ng suporta sa aming sisi. Ngayon po ay nandito po ako sa kanilang likuran po ng kanilang bahay na gusto ko pong ipakita sa inyo kapag pumupunta po ako at dito po kami nag-stay. Ang aking pong trabaho, kagaya din po ng trabaho ng aking mga kapatid. Yung lawak po ng kanilang lote ay nasa 2 hektarya. Ang nakakatuwa lang po dito kung makikita nyo po sa aking likuran, ito po yung aming hanap buhay. Pag ako po ay nandito sa San Miguel, na yung ate ko po ay nakikita nyo po, puro tanglad po yung kanyang taniman. Ayan o. Tanglad, saging, yan po yung kanyang mga hanap buhay na nandito. Ngayon po panahon ng tag-init, binibenta na po nila, mababa lang po ng konti ngayon ang tanglad, hindi kagaya pag tag-ulan na medyo mahal. Ngayon po ay puro mababa lang yung presyo ng tanglad. Pero ganun pa man, pagka nagpa-harvest kayo, minsanan lang, halimbawa, sa isang order 1,000 kilos. Ganun po ang mga orderan dito mga nanay. Kaya pag nandito po ako, naiingganyo po ako at natutuwa po ako. Iniikot ko po talaga yung kanilang mga pananim kasi nung nandito rin po ako, ganun din po yung ginagawa ko. Pag tag-ulan, magtatanim ka lang ng tanglad na halagang isang piraso. Kunyari ito po, papakita ko po sa inyo. Yung isang tanglad na ganito. Yung isang pirasong tanglad na ganito mga nanay. Pag ito po kasi itinanim natin, ayan o, kagaya nito, isang piraso lang po ito nung itinanim nila. Pero ngayon po, nung haharbisin na isang ganito na, ito hindi pa masyadong malago ito. Pag hinarbis na po kasi ng isang ganito to, pumapalo na po siya ng 2 kilo, 3 kilo. So kung sa sa kwentahan pa, itinanim mo ay 5 piso, magiging 15 o 20 na ito. Lalo na pagka dinala po natin ito sa tindahan natin kasi ang dami pong purpose nitong tanglad na ito. Ipiniflex ko po sa inyo, nakikita nyo po sa aking likuran, ayan o. Ayan. Kung titignan nyo po, parang puro mga damo po yan. Pero tanglad po yan. Ang dami pong tanim ng kapatid ko na tanglad ngayon. Yung iba na medyo namatay na kasi sa init ng araw. Kaya lang po, ang tanglad po ang ating pag-uusapan ngayon mga nanay. Na malaking tulong po sa ating katawan. Sa totoo lang, kung ako po nandito sa bukid, hindi po ako magastos sa kape. Kasi kung hindi po tanglad ang aking kakapehin sa umaga, pagdating po ng tanghali, kung gusto nyo magkape o kaya kahit sa gabi bago kayo matulog, guyabano na po, mga dahon-dahon lang po talaga pag nandito ako. Kaya wala pong aksaya dito sa pera pagdating sa kape. Nasa inyo na lang po yan kung tamad kayong kumuha para pakuluan, para magiging kape. Kasi pag yan ang kinakape natin, protection din po yan sa katawan natin na yung mga sakit na kumakapit po sa atin, yun po yung magpipreserve sa katawan natin na may mga halamang gamot kung tawagin. Kasi kami sa probinsya nung maliliit pa, nabuhay po kami ng puro ang kape po namin, hindi po talaga kami bumibili, kung hindi mga dahon-dahon lang. Pero dahil nandito tayo sa syudad, ayun, nakakapagkape na tayo pag wala tayong ibang anuhan. Ngayon, ito po ang ginagawa ko ngayon, ipinapakita ko po sa inyo na kahit ako'y wala sa syudad, nandito po ako sa San Miguel, umuwi. Ang akin pong magiging hanap buhay ay ito po, tanglad. Yung mga kapatid ko, may mga saging po sila, ang dami na po nilang saging kasi malawak po yung kanilang lupa na nabili. Hindi po kagaya ko na 300 square meter lang, residential lang kung tawagin. Pero napagtataniman ko din po yun ng tanglad, napagkukuhanan ko po siya ng hanap buhay. Kung halimbawa naman po hindi ka
makaharvest ng tanglad, ang gagawin mo naman, makikiharvest ka, may bayad din po ang isang araw. Kaya lang po kasi meron pa tayong obligasyon na tinatapos sa ating lugar. Kaya po ako hindi pa po talaga nakapag full time dito pag umuwi ng pag umuwi ng San Miguel. Pero sa totoo lang po talaga pag ako nandito, wala po talaga akong kagastos-gastos kasi bukod sa gulay na libre na, meron po tayong mapagkukuhanan na ibang hanap buhay na makatulong tayo sa asawa natin na makalibre tayo ng bitsin. At ang ating pong araw ngayon mga nanay, i-flex ko po sa inyo. Pagka nagbilad-bilad tayo, vitamin C na tinatawag o di po ba? Kung nakikita nyo po si Haring Araw. Ayan po. Yan lang po ang ating videos for today mga nanay about po doon sa aking hanap buhay sa tanglad. Ngayon po nandito po ako sa San Miguel na mag-aano po sa aking bayaw, bibisita. Kahit papaano, tignan nyo po kahit papaano, mabisita namin siya ng siya ay nakakausap pa, malakas pa bilang kamag-anakan, suporta tayo sa ating mga kapatid na kahit wala tayong maibigay, makita man lang din natin sila na may sumusuporta sa kanila. So ngayon lang guys, ang atin pong video ngayon, piniplex ko lang po sa inyo yung aking posibleng hanap buhay o naging hanap buhay nung ako po ay nandito sa San Miguel. Napakaganda po ng ating Haring Araw. Haring Araw, marami pong salamat. At sa puno na ito, palatandaan ko po ito lagi. Ang tawag po dito sa puno na ito ay alibangbang. Kaya ito po, pag umaakit po ako dito, pumupunta po talaga ako dito sa taas. Pero imagine nyo naman po, pagka ako ay pumupunta dito, natutuwa po ako. Kahit nasabihin nyo pong bihira lang po akong umuwi, pero kailangan ko po talaga baybayin yung mga taniman na kung saan kami po ay isang miyembro ng pagtatanim. Tapos kagaya po nito ngayon yung mga lagundi. Ang dami pong lagundi ngayon dito. Itong lagundi na to mga nanay, pinagkakapirahan po namin ito bukod sa tanglad. Ito po kung nakita nyo po Itong lagundi na to ngayon, pinagputulan na po ito. Pag kami din nagbinta nito, pinipitas lang yung ganito. Pagkatapos, ilalagay po namin yan sa sako na malinis. Nagdadala po dito, ang dami pong lagundi ngayon Pagkapitas po namin ng lagundi na to, nilalagay po ito mga nanay sa malinis na sako. Pagkatapos ang ginagawa nito, dinadala po doon sa kumpanya o kung saan man yung mga paggawaan ng gamot na lagundi. Ganun din po yung mga tanglad, mga nanay. Kaya dito po, ang dami namin po posibleng pagkakitaan. Yun nga lang po, kung kayo po ay masilan sa inyong balat, hindi po kayo hindi po kayo nangangamba na kayo po ay mangitim. Hindi po tayo nangangamba na tayo po ay magkasakit na sinasabing sa araw. Pero kami po kasi mga nanay, pinalaki po kami ng aming magulang sa bukid. Kaya tignan nyo naman po. Ang dami pong pwedeng pagkapirahan. Isasako lang po namin yan. Lagundi na yan, yung mga ganito Sasako lang po namin yan. Pagkasako namin yan, per kilo po yan kinukuha ng kumpanya. Then pagka, kahit pa paano may pera. Ngayon, pag binibenta po nila yan, pag binibenta po namin yan, ay, bang tawag nito? Nagkakapera na kami at hindi pa po kami bumibili ng mga gulay. Kaya naitatabi po namin. So may kumakaway-kaway doon sa malayong lugar mga nanay. Ayun. Hindi lang po makikita sa video kasi natatakpan po ng mga puno. So ngayon mga nanay, yan po yung ating video ngayon about po sa lagundi, sa tanglad, kung ano po ang benepisyo sa aming hanap buhay po dito mga nanay. Kaya marami pong salamat. Thank you Lord sa panibagong umaga. Thank you Lord sa panibagong araw na nakikita po namin tuwing kami ay gumigising. Lalong-lalo na po ako. Maraming salamat po talaga. Thank you for watching po sa inyo. Marami pong salamat. Bye!